Amen? So, pumalakpak ko ang tulog. Tama eh. So, dahil mga tulog pa, tayo muna tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Tayo ulit din. Out ko lang. Talaga naman. Ayan. So, taas yung mga ating mga kamay. Shake, shake, shake natin. Nasabi mo sa katabi mo, bawal na tulog. Pogi na ang speaker ngayon. Sabi mo, pogi na speaker ngayon. Napuna po tayo. So, pinapakilala ko po sa inyong harapan ang nagwagamuhan. Kung si Brother G, magwapo sa inyong paningin, may mas gwapo pa sa kanya. Amen! Mula sa lugar ng South Korea. So, nag-drive pa siya 30 minutes. Hoy guys, stay 30 minutes lang ang travel time niya. South Korea. Natawag niyo po si Brother Sandy. Palampakan niyo po si Lord. Wala ka talaga. God is good po ba? Amen! Ang pag-uusapan po natin ngayon is titled Faith in His Promises. Ay po, gaya ng sinabi po kanina na may tamang time po talaga si Lord para po sa atin. Hindi po naging sa ating kaalaman na si God, yung mga promises ni God is unshakable. Ibig sabihin, kahit kailan, hindi siya nagbabago. At kahit kailan, hindi po siya nag-iiba. At kahit kailan, hindi kami bibili. Amen! So, bago po tayo mag-start, inaanahan ko po muna lang na tumayo at manalangin po. Panginoon Diyos na magpanalian sa lahat, pinupuri at pinadakila namin ang iyong pangalan sa araw na ito. Lord God, maraming salamat po at muli ay nakatipot-tipot kami sa iyong bahay-sambahan upang makarinig ng iyong salita, Lord God. Lord God, itago niyo po ako sa inyong likuran upang kayo ang tunay na maitaas at maparangan ng Espiritu. Lord God, kayo po ang manguna sa bawat isa, Lord God, at manguna hanggang sa simula hanggang sa matapos ang gawain. Sa iyo po namin ibinabalik ang dalangin sa pangalan ng Jesus. So, sabayan sa aklat ng Proverbs verse 3, chapter 3, verse 1 to 6. Sabi dito sa Proverbs verse 3, chapter 3, verse 1 to 6, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, then you will win favor and good name in sight of God and man. Verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So, magsimula tayo sa, sabi dun sa verse, God's promise. Yan, pag-usapan natin yung God's promise. Meron ba kayong mga kakilala na nagpa-promise sa inyo ng something big and something na life-changing or nakapagpabago ng buhay? Siyempre yung impression natin doon is magiging excited tayo, di ba? Pero sa paglipas ng mga panahon, minsan nagkakaroon tayo ng doubts if matutupad ba yung promise na yun. Kung matutupad ba yung promise na yun, may mga bagay din na sadyang kumukontra sa mga pangako na binibigay sa atin or mga pangako na binibigay sa atin. And in that case, pangahawakan mo pa rin po ba yung pangako yun? Siyempre, of course, mahirap. Lalo na kapag may mga doubts or pang-aalinlangan tayo. Pero tandaan natin na may mga tao na nangangako sa atin. Pero sila, pwede pang magbago yung isip nila, pwede silang pagkatagal-tagalan, pwede hindi nila tuparin yung pangako nila. Pero tatandaan natin, kapag si God yung nangako sa atin, kahit kailan hindi ka nabubuo. Amen!
natin din, may mga pagkakataon na naghihintay tayo, may mga pagkakataon na, of course, sinusubok tayo, or di kaya may mga pagkakataon na sa tingin natin imposible, may mga bagay na imposible sa atin. Pero kapag meron tayong trust kay Lord, kahit kailan, may mga bagay na imposible ay gagawin niyang posible. Amen. Po ba? So, may pag-uusapan natin yung God's promise. So, nabanggit din sa Bible na ilang beses na rin nangako si Lord. Pero kahit kailan, sa mga pangakong yun, hindi niya tayo pinito. Gaya na lang nung sa book ng Genesis, na kung saan nangako siya kay Abraham na magkakaroon siya ng anak. Di po ba? Na sinabi niya doon na kahit parang imposible kasi matanda na yung asawa niya. Pero kahit imposible, si Lord ginawa niya imposible. And higit niya yung promise na yon na bibigyan niya si Abraham ng anak. Di po ba? Ayan, next slide po. Ayan. Sabi sa Hebrews 10 verse 20 and 3 verse 23, let us hold unservingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Ibig sabihin lang, huwag tayong manghinaan ng loob at huwag tayong magkakaroon ng doubt dahil yung nag-promise sa atin ay hindi sino-sino lang. But si God yung nag-promise sa atin at kahit kailan hindi tayo bibigyan ng God. Amen. Next slide po. Yeah. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga natures ng God promises. Unang-una dyan is God's promises are sure and unchanging. Kumbaga sa Tagalog, yung mga pangako ng Diyos ay totoo at kahit kailan hindi magbabago. Ayun, gaya nga po ng in-example mo kanina na yung about kay Abraham, na binigyan siya ng Diyos ng anak at pinanghawakan ng Lord yung pangako niya na yun. And isa pa sa mga example dito is yung pangako ni Lord na papalayain niya yung mga Israel from sa Egypt kahit na sobrang higpit ng Pharaoh nung time na yun. Next slide. Ayan po. Sabi sa Numbers 23 verse 19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and that not act? Does His promise and not fulfill? Ayan, sinabi dito, gaya ng sinabi ko kanina, na may mga tao na nangangako sa atin, pero sila pwedeng magbago yung isip nila, pero si Lord, kahit kailan, nag-promise siya, and finulfill niya lahat yun, hindi po ba? Ayan. Tapos isa pa sa mga parang biggest na promise ni God sa atin na finulfill niya is of course yung kanyang buktong na anak na kung sino man yung sumampalataya sa kanya is magkaroon ng, hindi mapahamak, gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. Next slide. Yan. Gaya po ng sinabi kanina ni Abenalyn, God's timing is perfect. Minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na parang yung mga pangako, mga hinihiling natin is parang ang tagal dumating. Pero huwag tayong magdadoubt kasi yung timing ni God is palagi siyang tama. Hindi po ba? Next slide. Sabi nga po sa Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. Yan. So, ang oras ng Diyos ay kahit kailanman hindi po late. Minsan naiisip natin na parang ang tagal naman dumating, parang gano'n, hindi po ba? Pero iisipan po natin na minsan baka hindi pa binibigay ni Lord kasi hindi pa yun yung tamang time. Baka hindi
baka hindi pa para sa'yo, hindi po ba? Or di kaya, may mga bagay na hindi binigay si Lord kasi sa tingin ng Lord para sa atin na hindi makakabuti para sa atin. Amen po. Ayan. Ngayon, ang kailangan lang po natin gawin dahil nga perfect palagi yung time ni Lord, kailangan lang po natin is magtiwala sa karunungan ng Diyos kaysa sa ating sariling kakayanan at maghintay kung kailan ibibigay sa atin ng Diyos yung hinihingi po. Amen po. Amen. Dahil po, nalaman na po natin yung promise ni God, ngayon kailangan po natin na magkaroon po tayo ng faith. So ano nga ba yung ibig sabihin ng faith po para sa atin? Of course, narito po tayo ngayon sa church dahil meron po tayong faith. Hindi po ba? Meron po tayong paniniwala, meron po tayong pinaniniwalaan. Hindi po ba? Of course, ayan, minsan yung faith is na nahalin tulad natin sa word na pagiging hopeful or yung belief ng pagkakaroon po ng pag-asa. Minsan yung faith is mahalin tulad din po natin sa salitang tiwala or trust. Or in which dahil meron tayong trust kay Lord, then nagkakaroon po tayo ng strength or nagkakaroon po tayo ng strength or feeling ng hindi pagsuko dahil meron po tayong pinangahawakan, hindi po ba? Ayan. Pero ano nga po ba yung sinasabi ng Bible sa faith? Ayan, sabi po sa Hebrews 11 verse 1, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. And ibig sabihin lang po, yung pananampalataya is iba po siya sa paniniwala. Kasi po, may mga bagay po na walang kasiguraduhan, pero dahil meron tayong faith, at naniniwala tayo na mangyayari yung isang bagay sa layunin ng Diyos po. Amen. Kumbaga, meaning sa dinami-dami ng mga uncertainties or mga doubts or mga hindi kasiguraduhan sa mundo natin ngayon, dahil meron tayong faith and nagtitiwala tayo sa Diyos, then lahat ng mga bagay is na impossible is gagawin posible ng Diyos. Amen po. Tulad, for example po, is yung pagtatanim. Magandang example po dito is yung pagtatanim. Na kung saan, pag nagtanim po tayo, hindi po tayo sure kung magbubunga po ba yung tinanim natin. Pero dahil meron po tayong faith and nag-continue tayo sa acts ng pag-walk sa right path and towards sa righteousness, then ibibigay sa iyo ng Lord kung ano man po yung itinanim natin is babalik din po sa atin. Hindi po ba? Yung faith po natin or yung pananampalataya is, gaya po na sabi ko kanina, is nagsisilbing lakas sa atin upang magpatuloy. Kahit may mga, minsan dumadating po tayo sa times na nagkakaroon po tayo ng pagsubok or may mga times na nagkakaroon po tayo ng problema or minsan naiisip natin yung hindi katiyakan na darating pa sa atin yung mga bagay na inaasam natin. Pero dahil nga po meron tayong faith kay Lord and pinanghawakan natin yung faith na yon, and then magkakaroon po tayo ng strength na magpatuloy lang. And pag nagtiwala lang tayo kay Lord, then may yung mga bagay na hinihiling natin is darating in God's right time. Amen po. So, naniniwala po ba tayo na mahal tayo ni Lord? Amen. Naniniwala po ba tayo na i-bless tayo ni Lord ngayon? Amen. And naniniwala po ba tayo na may mangyayaring mabuti sa araw na ito? Amen. Yan. Naniniwala po ba tayo na magpo-provide si Lord sa mga kailangan natin sa pang-araw? Naniniwala po ba tayo na isusolve ng Lord ang lahat ng mga problems natin? Amen. Yun. Naniniwala tayo because meron tayong faith. Meron tayong pananampalataya kay Lord. Ayan.
kumbaga, yung faith natin is nagsisilbing bridge or nagsisilbing tulay between sa puso natin and sa pangako ng Diyos. Gaya nga ng sinabi niya sa Hebrews 11 verse 1, it's not just about believing sa mga bagay na nakikita ng mga mata natin, bagkus believing sa isa na nakikita ang lahat. Amen po. Practice niya sa atin is kailanman hindi magbabago, hindi matatapos, at kahit kailanman ay hindi kanya bibiguin. Amen. So, parang testimony ko lang din po. Kasi nung first year po ata ako nun, nagkaroon po kami ng parang recitation sa subject po namin. Tapos, ang share ko po dun sa kanila is yung isang bagay na natutunan ko din po dito sa church na pag may mga problems po tayo or pagsubok na dumarating po sa buhay natin, hindi po tayo dapat mapalisa. Bagkus dapat maging mas thankful pa po tayo kasi dito natin nakikita na kumikilos si Lord sa buhay natin, hindi po ba? Tapos na-share ko po yun sa klase namin. And nagulat ako kasi na-call out po ako ng isa kong kaklase. Sabi niya, ano ba yan? Bakit nagiging thankful ka? May problema ka na. Pero hindi niya po alam, meron po kasi akong faith. Kaya bakit po ako nagiging thankful kung may mga pagsubok pa na dumarating dumarating po sa akin. Kasi parang ang take out ko po doon is kumikilos si Lord sa buhay ko. And alam ko, binibigyan ako ng pagsubok ni Lord na alam ng kakayanin ko. Kasi hindi naman po tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na alam ni Lord na hindi po natin kakayanin. Hindi po ba? So, ayan. Tapos, ayun, sinabi ko po sa kanila na meron po kasi akong faith. Kaya, nagiging thankful po ako kapag may mga pagsubok pa na dumarating po sa aking buhay. Ayan. Next. Ayan. Pag-usapan naman po natin is yung trust. Sabi nga po sa verse kanina, yung Proverbs, next slide po. Ayan. Proverbs verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Pero alam niyo po ba, madali na mag-trust kapag nasa situation tayo ng desperate times or nasa desperadong time tayo. Pero hindi natin naiisip na paano naman kapag yung mga normal days na kung kailangan mag-trust kay Lord, alam ko naman kaya ko, hindi po ba? Pero life is not just about waking up in the morning. Hindi po siya about sa pag-achieve ng isang bagay or yung pag-moving forward. Because life is literally living in a moment. Yung buhay is, eto, na namumuhay tayo sa current moment natin ngayon. Ayan. And hindi natin alam na kung gaano man kahirap, hindi natin alam na kung gaano man kahirap yung mamuhay sa panahon ngayon dahil maybe meron tayong frustration sa past and minsan nag-worries tayo about sa future natin. Pero isipin lang natin na kapag may trust tayo kay Lord or sinurrender natin lahat ng worries natin kay God, may isip natin na, wow, ang galing ni Lord, di ba? Kasi pag sinuko natin yung mga worries natin kay God, magkakaroon tayo ng peace sa buhay po natin, di ba? So, then, dito na po papasok yung trust in the Lord. Trust in the Lord because natitiwala tayo kay Lord na lahat ng worries natin mawawala. As we cast all of our worries in Him, then naniniwala tayo na yung grace niya is sufficient. Kahit kailan yung grace niya is hindi nagkulang. And sapat po para sa atin, hindi po ba? Ayan. Even though na akala natin wala nang way. Akala natin katapusan na ng mundo. Pero hindi doon natatapos yung buhay natin, hindi po ba? As we cast all our worries in God and we submit to Him, then malalaman natin na meron pa palang way. Hindi po ba? Much bigger kaysa sa ating pangangailangan. Hindi po ba? Amen. Yan. So, kwento ka na lang din po kasi kung hindi nyo po napapansin, for last 3
3 months po, last 3 months, naglaylo po ako sa church. May times po na hindi po ako umattend ng church for almost a month. Di po ba? Kung natatandaan niyo po yung mga times na yan. Kasi dumating po ako sa point na sinubok ko talaga ako ni Lord. Na dumating po ako sa point na akala ko wala ng way. Kasi kwento ko na lang din po. Second year po ako noon, katapusan pa lang po ng term na yun. Then, ano po ako, parang nagkaroon po ako ng bagsak. Na-disappoint po ako sa sarili ko noon. Hindi lang po ako na-disappoint parang sa sarili ko, pero na-disappoint po ako kasi iba po yung expectation po sa akin. Parang nakikita ko ng magulang ko na nag-aaral lang, parang pumapasok sa school, hindi po ba? Parang naisip ko po na, ano ba yan na nga lang yung gagawin ko, parang hindi ko pa magawa ng tama, hindi po ba? Na-disappoint po ako sa sarili ko ng mga times na yun. Tapos, nagkaroon po ako ng bagsak, hindi lang po isa, kundi dalawa po. So, grabe po yung disappointment ko sa sarili ko nun. Kasi yung time na po na yun is nagsabay-sabay po yung mga subjects na yun eh. So, sa isang araw, parang may 3 po kaming exams noon. So, hindi ko na po alam kung paano ko pagsasabayin, gano'n. Hindi ko na po alam kung paano mag-review. So, ang sinabi ko na lang po, bahala na yan, kaya ko naman yan, kaya pakista. Nasakta ko lang kung ano man yung alam ko, yun na lang po yung sagutin ko. Then, sinabi ko na, kaya ko naman tuloy, di ba? Hindi naman, parang yun po yung sinabi ko yun. So, yung after ng term na yun, nagulat po ako kasi dalawa po yung nabagsak ko po nun. Tapos umuwi po ako ng bahay nun na frustrated po ako sa sarili ko. And kasi alam kong may pakukulang din po kasi sa akin nun. Dahil parang wala po akong time, hindi po sufficient yung time ko po nun para mag-review, ganyan. Tapos, umuwi po ako ng bahay na masama yung loob ko. Hindi lang masama din po yung loob ko sa sarili ko. But also, nagtanim din po ako ng sama ng loob din po nun kay Lord. Although, alam ko pong masama. Pero, kasi, nung mga time na yun, parang sinabi ko na, Lord, kaya mo na yan. Alam mo, kaya ko din ito. Ganyan. Parang, ginanon ko po yun. Pero, umuwi po ako nun na hindi ko po alam kung paano sasabihin sa mga magulang ko na ayun po, may bagsak po ako. Kasi, ayun, may scholarship din po kasi akong pinapangalagaan, ganyan. Tapos, sabi ko, siguro tatago mo na lang kasi baka magalit sa akin sila mama, ganyan. Pero nung pag-uwi ko po talaga, like, pag-apak ko ako sa pinto, tapos nakita ko si mama. Hindi ko na po talaga na pigilan yung luha ko po nun. Hindi ko pa napigilan yung luha ko nun. Kasi nagigilty po ako na yung sabihin kaya mama yung pinagdalaanan ko that time. Kasi alam ko po sa sarili ko na nagkamali din po ako ng time na yun. And ang ginawa ko po nung niyakap po si mama, and nag-sorry po ako sa kanya. Kasi po kay mama nun kasi alam ko kung disappointed po ako sa sarili ko, mas so much po yung disappoint sa akin ng nanay ko. Kasi parang alam niyo po yun, wala akong ibang ginawa kundi like mag-aral lang. Pero yun yung nakikita sa akin ng mga magulang ko, ganyan, na puro aral lang, ganyan. Tapos malalaman nila na may bagsak po pala ako po sa akin. And kapag dumadating po yung mga times na nag-aaya po yung mga friends ko, labas tayo, huwag kang magkumpukya sa bahay. Ganyan. Tapos, sige, labas tayo. Tapos dumating po ako sa natutokso na po ako kasi pag nag-aaya po sila ng, inuman. Tapos, although, hindi po sa kaalaman ng mga parents ko na dumating po ako sa ganung point na, ayun po, na naging, and sa loob po ng months na naglaylo po ako sa church, ganun po yung pinagdadaanan ko po na yun. Then, dumating po yung anniversary po ng church po ata last
Di ba po? Then, nag-decide po ako na mag-church po ulit. Kasi, na-realize ko din na baka sa akin talaga yung may problema. Huwag ka namang tatanim ng sama ng loob kahit kami naman. Kasi, hindi ka nag-iisa eh. Kasi hindi ako nag-iisa dun sa pagsubok na yun, hindi po ba? Ayan. So, nag-church po ako ng times na yun. Tapos, isang bagay po na natutunan ko is may mga times po talaga na hindi pinipigay sa atin ng Lord yung mga bagay na hinihiling natin for us to realize something, for us to gain lesson, or may matutunan tayo sa bagay na yun, hindi po ba? So, noong mga times na yun, humingi po ako ng sorry kay Lord. Humingi po ako ng tawad sa Kanya. Sinabi ko na, Lord, sorry. Humingi po ako ng tawad ng kay Lord kasi nagalit ako sa Kanya. Then, sinabit ko po ulit yung sarili ko. Sabi ko, Lord, this time ikaw na. Amen. This time kung nagtiwala ako sa sarili ko, kung dati nagtiwala ako sa sarili ko, ngayon mas magtitiwala ako sa iyo. Amen. So ayun, parang sinabi ko po sa nanay ko na, Ma, okay lang yan, i-retake na lang natin. Okay lang yan, Ma. Sabi ko, kaya niyo pa ba ni Papa? Magpapatuloy pa ba ako, Ma? Kaya niyo pa akong mag-support sa akin? Ganyan. Tapos sabi ko, thankful po ako kay Lord kasi binigyan niya po ako ng mabuting parents. Amen. Na-disappoint ko sila, pero yung pagmamahal nila sa akin, yung pagmamahal po nila sa akin is sobra. Kaya hanggang ngayon, nagsusupport ko pa rin gano'n. Tapos, ayun. So, ayun. Narinig ko na lang po yung subject. Okay na, kahit madali ako ng isang term. Ganyan. Basta, maipasa ko lang po lahat ng subject. Then, na-realize ko na, grabe, parang, ang dadali lang ng mga subjects ngayong term. Ganyan. Tapos, parang na-realize ko na siguro kaya siguro hindi ako pinasan ni Lord dito sa subjects na to para mas makapag-focus ako doon sa mga subjects ko ngayong term. Hindi po ba? Then na-realize ko na grabe yung timing ni Lord. Grabe yung timing ni Lord na dadalhin ako dito sa subject na yun para mas makapag-focus ako sa mga subjects na mas mahirap pa po pala. Hindi po ba? Lang po yun kasi nakatapos lang po ng first term namin. And thank you po kay Lord kasi ayun po, thank you na po ako. And nakapatuloy lang po. Noong mga time po na nagkaroon po kami ng final exam, this time sinabi ko po kay Lord na, Lord, sa'yo na ako magtitiwala. Hindi na ako magtitiwala sa sarili ko, Lord. Nabibigo lang ako, nagtitiwala ako sa sarili ko eh. Then, mas nagtiwala ako ng kay Lord. And of course, ginawa ko po yung part ko. Nag-aral din po ako, ganyan. And nagtiwala ako kay Lord. And thankful po kay Lord kasi napasa ko na po yung mga bansa ko. Hindi na po papasok yung trust in the Lord with all your heart. Kasi pag nagtiwala ka kay Lord, yung mga bagay na sa tingin natin imposible, is gawin niya kung posible para sa atin. Amen. And so, trust God with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Yeah. Next slide po. Ayan. So, paano po ba natin may papakita yung pagtitiwala kay Lord? Ayan. Unang-una po dito is pray and wait on the Lord. Ayan. Sabi nga po sa, next slide po. Ayan. Sabi po sa Psalms 27 verse 14, wait on the Lord, be of the good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. So, ibig sabihin lang po, dahil nga po sa perfect yung timing ni Lord, and perfect yung timing ni Lord, kailangan na lang po natin mag-wait and mag-pray, di po ba? Pero alam niyo po ba, akala ko dati, ay po, sa kwento kanina, akala ko po dati, yung
accomplish or endure things na kapag nag-pray ka or sinabi mo, Lord, I trust you, is wala ka nang gagawin. Hindi mo pala ganun. Kasi because trusting God is very different from avoiding responsibilities. Kasi yes, we trust God, but also, yes, we act with that trust, hindi po ba? Na, kumbaga, dahil nga natitiwala tayo kay Lord, then we be able to continue the good work and continue the good work na kahit mahirap because we all, na kahit, because alam natin na si God yung magpo-provide para sa atin, hindi po ba? Amen. Parang for example po, nagpe-pray ka na sana magkaroon ako ng trabaho, pero makahilata ka lang naman, hindi po ba? So, paano ka po magkakatrabaho ng ganun? So, ayun, we trust God, but we also act with that trust po. Ayan. So, trusting God is continuing to walk in the right path of righteousness under the mighty protection of God. Sabi nga sa Isaiah 49 verse 23, those who hope in the Lord will never be disappointed. And sabi nga din po sa, minsan narinig ko din na sinasabi na, do what you can and let God do the rest. Hindi po ba? Pero kung iisipin po natin na, dun sa word na let God do the rest, parang ang kapal ko naman parang ang kapal ko naman po sa part na yun na let God do the rest. And as if God owes us anything, hindi mo ba? And upon reflection, na-realize ko po na, grabe, ganun po yung pagmamahal sa atin ni Lord. Ganun po yung pagmamahal sa atin ni Lord na nag-continue siya na mag-provide para sa atin. Nag-continue siya na i-keep yung promise natin na kahit wala tayong maibigay sa Kanya papalit, na worthy of His love. Ganun yung pagmamahal ng Lord na mag-pray ka lang, siya na yung bahala sa iba. Ganun po yung pagmamahal ng Lord para sa atin. So, next slide. Yeah. Number 2, remember past faithfulness. Ayan. Sabi nga po sa verse Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, great is your faithfulness. So, kapag may mga times na parang pinanghihinaan tayo or nawawalan tayo ng tiwala kay Lord na kung tutuparin niya po ba yung pangako niya sa atin. Tandaan lang po natin na sobrang big itong faithfulness natin kay Lord. Na minsan na tandaan lang natin yung mga past na promises ni God na tinupad niya sa atin. Di po ba? Na kapag may mga times na pinanghihinaan tayo ng loob din, tandaan lang natin na kung ginawa niya dati, of course gagawin niya rin po ngayon. Di po ba? Ayan, so kahit ano mang pangako ng Diyos na inilagay niya sa puso mo ngayon, for example, like pagpapagaling or kasiganahan, pagkakasundo, gabay, is panghawakan mo lang ito ng buong tiwala at huwag kang magtiwala sa nakikita mo lamang, kundi magtiwala ka kay Lord na nakikita yung lahat. Amen po. Amen. Yan. So, bago po tayo magtapos, grace na kung saan sinasabi ko na God's promises are not just words, they are lifeless. They anchor us during storms, guide us through uncertainties, and lead us to the fulfillment of His beautiful plans. Amen. Amen po. Ayan. So sabi po dito na yung pangako ng Diyos is hindi lang mga salita. Hindi lang po yung salita na binitawan sa atin. Bagkus, ito po yung pangahawakan natin na kung saan may mga times na bibigyan tayo ng pagsubok, dadaan po tayo sa mga unos. Hindi po ba? Ito po yung mga pangako ng Lord. Ito po yung pangahawakan natin na kung saan gagabayan tayo. Gagabayan niya tayo sa mga uncertainties, sa mga gagabayan niya tayo sa mga doubts. Hindi po ba? And ililid niya tayo sa
fulfillment of His beautiful plans. Amen po. Ayan. So, parang one thing din po na natutunan ko sa engineering is yung buhay po natin is parang isang program na kung saan nakaplano na eh. Ang kailangan na lang po natin is magtiwala. Amen po. Amen.